Sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang babaeng sinikap sinupin ang isang relasyong kinapaguran din niya sa huli. Siya ay si Liana. Papa natin? Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Hindi mo ba alam? Ano? Wala akong trabaho. Wala na. Tinanggal na ako sa pagiging head checker dahil lang sa palpak na pagtaimin sa akin ng isa kong tauhan na bobo. Eh, yan ang nga ba sinasabi ko sa'yo noong pa? Paano? Nawili ka sa pagpapapunch in mo ng time card mo sa mga tauhan mo. Kaya ayan, yan na napala mo. Hirap sa'yo eh. Sa halip na kampihan mo ako, sinisisi mo pa ako? Eh, wala ka naman dapat sisihin sa nangyari sa'yo, kundi yung mali mo na kasanayan sa trabaho mo. At pwede ba? Huwag mong pagdiskitahan ng mga gamit dito. Dahil ako ang nagpunta ng lahat ng yan. Parang may naririnig akong mahihinang pagkatok sa pinto. Eh, teka. Patingnan nga kung sino. Lola Ansang, mano po? Gawa! Ay, gawaan ka ng Diyos, Apo. Eh, teka. Bakit ka napunta rito sa ganitong oras? Saka, bakit ka umiiyak? Pwede po bang dito muna ako matulog, Lola? Aba, oo naman, Apo. Pero mabuti pa, pumasok ka na rito sa loob. Mahamog dyan sa labas. Oo. Halika na rito. Pasok, pasok. Si Lolo Jose po ba tulog na? Ay, oo. Maagang nasutulog ang lolo mo. Eh, maaga rin kasi siyang gumigising para maglakad-lakad sa labas. Eh, teka, bakit ka nga ba napapunta rito? Eh, Bakit ka umiiyak? Nagwawala naman po kasi si Tito Rod. Ha? Madalas po kasi kapag nagwawala siya, ako pinagbubuntunan niya ng galit niya. Ay, Kaya po para makaiwas ako sa kanya, pumunta na lang po ako rito, Lola. eh ang mama mo, nakauwi na ba galing sa duty niya sa ospital? Wala pa po siya sa bahay nang takasan ko si Tito Rod. Pero baka nakauwi na rin siya ngayon. Ay. Kaya tiyak, siya naman pong inaaway ni Tito Rod. Eh, magte-text na lang ako sa kanya. Sasabihin kong nandito ka para hindi siya mag-alala. Di mo ba talaga iintindihin ang mga sinasabi ko? Ha? Pwede ba, Ron? Kung ayaw mo matulog, magpatulog ka. Ang sabi ko, yung anak mong bastos, umalis kanina nang walang paalam. Nilagpasan lang ako sa sala. Huwag mo sabihin hindi ka bastos sa yung ginawa ng anak mo. Eh, Ha? ano ba kasi ang problema mo kay Noah? Ha? Wala naman siya ginagawa masama sa'yo, ah. Sinelas mo, pajama mo, salamin mo, lahat. Iniabot ng anak ko sa'yo. At lahat ng inuutos mo, sinusunod niya. Ano pa bang hindi mo gusto sa anak ko, ha, Rod? Eh, ang problema nga, mula nang tumira ditong anak mo, minalas na yung buhay ko. Kaya ngayon, namili ka sa aming dalawa. Ang anak mong bastardo o ako? Ha? Rod! Bumugto na naman yung mga mata mo, Liana. Sigurado inaway ka na naman ni Rod, di ba? Ang gusto niya mangyari, Ivy, ihiwalay namin sa pagsasama namin si Noah. Doon ko na lang daw patirahin kina Chang'an sa Chong Jose. Pero alam naman niya may sakit si Noah. At hindi po pwedeng mawala sa pangangalaga mo. Nitong mga huling araw,
Hindi na makatuwiran ng mga sinasabi niya at mga ikinikilos niya. Masyado na siya nagiging makasirili, Ivy. Ay, naku. Kaya nga ba totoo yung kasabihan na hindi mo raw makikilala ang tunay na pagkatao ng isang tao hanggat hindi mo nakakasama ng matagal sa isang bubong. Tulad nga niya si Rod. Akala mo naman kung sinong anghel nung nanliligaw pa lang sa'yo. Hindi ko na talaga alam kung kakayanin ko pa ang pakikisama sa kanya. O ikaw rin yung makakaramdam kung hanggang saan mo pa siya kayang mahalin. Pero sana lang, hindi na umabot to sa puntong ni sarili mo. Hindi mo na rin kayang pahalagahan. Dahil naiukol mo ng lahat kay Rod yung emosyon mo. Aba, magtira ka rin ng pagmamahal para sa iyong sarili. Oh, aba, Jose, ang aga mo nakabalik mula sa paglalakad-lakad sa labas, ah. Tamang-tama. Heto, sa'yo na muna itong kaping tinimpla ko para sana sa akin. Magtitimpla na lang uli ako ng bago. Sadya akong bumalik agad dahil sabi mo nga, dito natulog si Noah kagabi. Oo. Baka nga kako umuwi sa kanila nang hindi man lang kami nagkakausap ng apo ko. Umuwi nga muna. Kukunin daw niya yung laptop niya. Babalik daw siya agad dito dahil dito siya mag-o-online class. Inusisa mo sana ang bata. Ah, Baka may problema dinadala na kailangan natin malaman. si Rod ang idinadaing niya. Ah, Palagi raw siyang pinag-iinitan. Lalo na kapag nakainom. Parang ang may trauma na si Noah. May mga pagkakataong nakikita ko, bigla na lang siyang natatakot sa kung ano. napakaayos ng pakikipag-usap niya sa atin nung kunin niya rito sa poder natin ang mag-ina at itira sa bahay niya. Pagkatapos ngayon, mamaltratuhin niya. Abay, ibalik na lang niya rito sa poder natin si Liana at Noah. Bakit kanina pa kita inuutosang bumili ng alak? Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako sinusunod, ha? Kasi wala naman kayong binibigay ng pambili dito. Sabihin mo, kinokontra mo na talaga ang mga utos ko sa'yo? Ha? Ha? Dito, tama na Bakit, ha? Pero tama na. Hindi mo na akong ginagana ang panapuin sa mukha mo mga sunta ko. Wag po. At para magtanda ka, hindi kita titigilan hanggat hindi na mamaga ng uso yung mukha mo. Wag po. Aray ko. Ito ang aking buhay. Ano nga ba? Tinatanong kita kung ano nang lagay ni Noah sa ospital. Pero bakit hindi ka sumasagot? Ha? Bakit? Hindi mo ba alam yung matinding emosyong naranasan niya dahil sa pambubugbog mo sa kanya kagabi? Ang dahilan kung bakit sinumpong siya ng kanyang asma? Hindi makuha sa isang utos ang anak mo eh. Gusto pa niyang magalit ako ng magalit. Ang totoo? Pero, Kaya lang ako umuwi dito ngayon para kunin ang mahalaga namin mga gamit na mag-ina. anong ibig mo sabihin? Pagod na ako sa kauunawa sa iyo, Rod. Ano? Hindi ko na alam kung ano ang gusto mo sa buhay. Palagi ka na lang lasing. Palagi ka lang nagwawala. Tuwing darating ako galing sa trabaho, hindi ko na alam kung anong klaseng Rod ang dadatnan ko dito sa bahay. Habang tumatagal ang ating pagsasama,
Nagiging masyado ka ng mahirap pakisamahan. Bakit ba hindi mo maintindihan marami akong pinagdadaanan sa kasalukuyan, Liana? Ako ang maraming pinagdadaanan sa pagsasama nating ito, Rod. Oo, nakatira kami dito ni Noah sa bahay mo. Pero lahat ng kinakain namin ng anak ko galing sa paghahanap buhay ko. Ako ang nagbabayad dito ng kuryente, ng tubig, ng lahat-lahat. Pero ikaw, pera mo lang ang pera mo. Di bang sabi ko naman sa'yo kapag kasal na tayo, saka natin ilalagay sa ayos ang lahat sa bahay na to? Hindi na ako pakakasal sa iyo, Rod. Ano? At sa mga oras na ito, nakikipaghiwalay na rin ako sa iyo. Yan ka na. Teka, sandali! Ano ba niya pumasok sa utak mo, ha? Bakit ka ba nagdidesisyon ng ganyan? Yana, bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Yana! O ano, aminin mo yan ah. Para ka nabunutan ng tinik sa dibdib mula nung nakipaghiwalay ka kay Rod, ano? Oo, Ivy. Dahil mali pala ako ng akalang masasandalan ko siya sa mahihirap na sandali ng buhay ko. Lalo na, hindi naman niya naipadama sa akin ng kanyang integridad at katapatan. Kasi full-fledged partnership ang pakikipagrelasyon. Higit pa sa physical feeling, yung tunay na pagmamahal. Kung minsan kasi, akala natin, natagpuan na natin yung taong katuwang natin, nabubuo sa ating mga pangarap, pero yung pala hindi. Ang mahalaga sa akin ngayon, Ivy, mas nabibigyan ko na ng prioridad ang mga kapakanan ni Noah. At saka ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Gaya ni na Chong Jose at Chang Ansang. Sila ang mas dapat makadama ng aking mga pagsisikap. Upang maging maligaya, ang mahirap na bahagi ang aking buhay. Ang takot ang tunay na bilangguan ng ating mga sarili at ang paglaya mula rito ang tunay na kalayaang maihahandog natin sa ating mga buhay, lalo at higit sa pagpapatuloy ng magaganda nating layunin. Mga nagsiganap, Maynard Landicho,